Mga putangina ninyo. Mga wala kayong silbi. Lisang babae lang hindi nyo pa. Matagpuan, nanggagaliting hiyaw ko sa 5 bodyguard ko na nakayuko ang mga ulo. At takot na tumingin sa gawi ko. Nang ibalita nila sa akin ito ay sobra akong nanlumo at galit na galit na. Nagsisigaw pagkatapos. Tig-isang suntok sa sikmura ang pinatikim ko sa kanila ng bigo na naman. Silang umuwi pagkatapos nilang halughugin ang buong bayan upang mahanap si Charmel. Lahat ng pwedeng puntahan ni Charmel ay inutos kong halughugin nila. Pero, sa malas, hindi nila natagpuan ang aking mahal. Bibos, mukhang nakalayo na po si Miss Charmel. Ginawa naman po namin ang makakaya namin pero hindi po talaga namin siya mahanap, lakas loob na sagot ng isa. Habang nakangiwing sapo ang sikmura. Then Kirsay harder. Wala naman kasi kayong ginagawa kaya hindi ninyo mahanap. Ano? Tinatamad na ba kayo? Gusto niyo na bang makita si kamatayan? Hiyaw ko. Habang nagtatagis ang aking mga bagang. Ngani-nganing gusto ko na namang manuntok. Dahil bigo muli sila sa kanilang misyon. Bibos naman, wag naman pong ganito. Ginagawa naman po namin ang lahat. Makita lang po namin si Miss Charmel. Bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon, may. Binubuhay po kaming pamilya at sa amin lang sila umaasa, pakiusap naman ng isa. Wala akong pakialam. Hanapin niyo siya at gusto kong ligtas siyang makakabalik dito sa mansyon. Kapag nagawa niyo siyang ibalik dito, hindi lang triple ang ibibigay kong sahod sa inyo, napanganga ang mga bodyguard kong. Namimilipit sa sakit dahil sa aking pagsuntok. Kaagad silang umayos ng tayo at parang walang nangyari na sumaludo sila sa akin. Yes, boss, hahanapin po namin siya, sabay-sabay nilang sabi. Bigyan niyo lang po kami ng konting panahon upang mahanap si Miss Charmel. Sinamaan ko ng tingin ang nagsabi nito. Ilang panahon ba ang gusto niyong ibigay ko sa inyo? 2 linggo na ang nakalipas, wala pa kayong magandang na ibabalita sa akin. Sabihin niyo lang sa akin. Kung hindi ninyo kaya, ang trabaho ninyo at maghahire na ako ng detective para hindi nasasayang ang oras ko. Hahanapin po namin siya, boss, paninindigan ng isa. Napatis ako at sinamaan siya ng tingin. Siguraduhin niyo lang. Kapag hindi niyo pa siya nahanap within this week, alam na ninyo ang i-4 ninyong kalagayan. Yes, boss. Lumayas na kayo sa harapan ko. You are all dismissed. Nang makaalis ang mga tauhan ko rito sa study room ko ay saka ako nagpakawala. Nang malakas na sigaw. Lahat ng gamit na nadaanan ko ay tinabig ko at tinadyakan. Lahat ay nagkandabasag-basag at nagkalat sa sahig habang nagmumura ako ng paulit. Ulit! Gigil na gigil ako at galit na galit dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa siya natatagpuan. Kung saan-saan na sila naghanap. Ni anino niya ay hindi nila mahanap. Nakakaputangina. Ayokong makiuso siya sa taguan ng anak dahil hindi ako makakapayag. Sinabi ko na kay Charmel na kahit saang impyemo pa siya magtago ay hahanapin ko siya. Isang tadyak sa lamesa ay tumumba ito at bumagsak. Nagkalat ang mga gamit na nakapatong dito at nawasak ito sa may gitna. Lang paninira na ba tong ginawa ko? Simula nang maglaya siya at hanggang ngayon na hindi pa siya natatagpuan ay patuloy akong naninira ng gamit. Wala akong pakialam kung magkano ang mga kasangkapan na nasisira ko. Just want to release the anger. Hindi ako kakalma hanggat hindi ko siya natatagpuan. Vince, Hijo. Ano na namang ginagawa mo? Naiiyak na tanong ni Aya Celia. Nang buksan niya ang pintuan dito sa study room ko at makitang parang winasak na naman ng lindol ang buong kwarto. Dumudugo ang mga kamay ko habang nakaupo ako sa isang sulok at mahina akong tumatangis. Nasaan ba siya? Bakit bigla na lang niya akong iniwan? Pwede ko namang ipaliwanag sa kanya ang lahat. Bakit hindi niya ako hinintay? Bakit mas pinili niyang paniwalaan ang matandang iyon? Anak ng tipaklong that old man. Isa rin siya na magaling magtago. Kapag natagpuan ko talaga siya, babalatan ko talaga siya ng buhay at ipapalapa ko sa mga alaga kong aso.
Kaya magdasal na siya. Nalalapit na ang kanyang katapusan. Yaya, bakit ang dali niya akong iniwan? Bakit ang dali para sa kanya na tikisin ako? Mababaliw na ako sa kakaisip kung nasaan siya. Kung ayos lang ba sila ng anak ko o kung nakakain pa ba siya ng maayos? Bakit, Yaya? Bakit iniwan na lang ako? Basta ni Charmel, mapait na sabi ko. Sobra akong nasaktan sa ginawa ni Charmel. She didn't give me chance. Alam ko masakit iyon para sa kanya na malamang ako ang may gawa ng lahat. But I can tell her the reason why I did that to Gabriel and Carmela. Hijo, unawain mo naman siya. Hayaan mo na muna siyang makapag-isip. Masakit ang ginawa mo sa pamilya nila. Kahit sino naman makakaramdam ng galit kapag ganoon. Ang ginawa mo sa mga magulang niya, ani ni Yaya Celia habang nakaluhod sa harapan. Umiiyak siya habang awang-awa na nakatingin sa akin. Kaya ko naman pong ipaliwanag sa kanya ang lahat. I just did that because I love her. Sumumpa sina Gabriel at Carmela na ibibigay nila sa akin si Charmel when the right time comes. Sila ang sumira sa kasunduan namin kaya ko sila pinahirapan pagtatanggol ko sa aking sarili. Pero naisip mo ba na kaya di sila tumupad dahil naisip nilang mali ang ginawa nila? Alam nilang magkamag-anak kayo ni Charmel kaya siguro hindi sila tumupad sa usapan. Ayaw siguro nilang magalit sa kanila si Charmel kaya umayaw sila. Hindi naman po kami magkaano-ano ni Charmel, Yaya, did. Alam, Hijo. Pero ito ang alam nila bago pa sila namatay. Nasapo ko ang ulo ko. Alam ko naman yon. Sinira nila ang usapan nila. Dahil ayaw nilang sumuong si Charmel sa relasyon na bawal. Pero kung pumayag sana. Sila noon, nalaman din namin na hindi kami magkamag-anak dahil ampun lang si Mommy. Sa pamilya nila. Hindi sana nangyari ang lahat ng iyon. Masaya pa rin sana kami ni Charmel ngayon. Nilinis ni Yaya Celia ang mga sugat ko sa aking kamay. Nilagyan niya ito ng benda at pinayuhan niya akong maging mahinahon dahil makikita ko lang din si Charmel. I'll give her time to think, ito ang advice niya. But can't do that. Hindi ako pasensyosong tao. Mainipin ako at gusto kong mahanap ko na siya sa lalong madaling panahon. Ibabalik ko siya rito sa bahay ko sa ayaw niya at sa gusto niya. Magalit man siya sa akin at isumpa ako, wala akong pakialam dahil ang gusto ko narito siya sa tabi ko. I am selfish, yes. Selfish ako dahil ang gusto ko akin lang si Charmel. Dapat. Dito lang siya sa tabi ko. Magalit man siya sa akin, tatanggapin ko. Basta narito siya sa akin, sapat na ito dahil siya lang ang kaligayahan ko. Umalis ako ng mansyon at naisipang makipag-inuman kina Saif at Helion. Mababaliw lang ako sa bahay kakaisip kay Charmel. Gusto kong lunurin sa alak ang aking katawan. Ito lang ang makakatulong sa akin upang saglit kong makalimutan ang pangungulila sa kanya. Sana mahanap na siya. I really miss her. 2 weeks is so long for me. Pakiramdam ko, 1 taon na kaming hindi nagkikita. Naisip ko iyong 10 rounds love-making namin ng nakaraan. Kaya ba kami umabot sa 10 rounds dahil iyon na yata ang huling love-making namin? No. Inis na sigaw ko sa aking isipan. Gigil na napapadyak ako sa sahig ng aking sasakyan habang sapo ko ang aking noo. Parang naging sin iyon, sinulit ko siya. Dahil iyon na pala ang huling pagsasanib ng aming katawan. Anak ng tipaklong. Papayag ba naman ako? No. Hahanapin ko siya kahit anong mangyari. Hindi ko paabutin ng 1 o 2 buwan ang paghahanap sa kanya. Hindi uso ang taguan ng anak sa akin. Kahit araw-araw akong maghanap, gagawin ko matagpuan lang siya. Kumusta ang paghahanap mo sa mag-ina mo, Vincent? Kaagad na bungad na tanong sa akin ni Helion nang makaupo ako. Kaagad niya akong tinagaya ng alak na kaagad ko namang nilago. Negative. She is still nowhere to be found.
Nagtatakang tanong ni FSI na napalapit pa ng upo sa amin. Kuryos na. Tumingin siya sa akin habang nagtatanong ang tingin. Hindi ba umabot sa kanya ang chismis? Wala bang nakwento si Divin at Helion sa kanya? Si Charmel, nilayasan ako. She already know the truth. Sinong nagsabi, ikaw ba? Umiling ako. Nope, nalaman niya sa punyetang Romulo na iyon. Gusto mong ako ang magpahanap sa kanya, Vincent, alok ni FA sa akin. Laylay. Not. Basta ba mahanap lang niya by Charmel? Mahahanap mo ba siya as soon as possible? Tama, dapat kay Isaysay ka humingi ang tulong Vincent, biglang singit ni Helion. Ang mga tauhan niya ang nakahanap kay Angelis nang layasan din niya ako. Dahil nalaman naming magkapatid kami. That's true, sang-ayon naman ni Anak ng 7 baka na walang etits. Bakit hindi sinabi sa akin ni Helion? 2. Pero naisip, nagtanong ba ako? Hanapin mo siya para sa akin, Isaysay. Magbabayad ako kahit magkano basta. Matagpuan lang si Charmel at maibalik sa akin. Babalik din iyon sa iyo. Hindi kanya matitiis dahil mahal kanya at isa. May anak kayo, payo naman niya. Ayokong hintayin pa ang oras na iyan, Isaysay. Kabisado niyo ang ugali ko dahil pare-pareho tayong mainipin at maikli ang pasensya. Alam kong nararamdaman ninyo. Ang nararamdaman ko kaya please lang, hanapin mo siya para sa akin. Alright, tatawagan kita pagkalipas ng 2 linggo o 1 buwan, Tits. What? 2 o 1 buwan? Bakit ang? Akala ko pa naman madali niya siyang mahahanap. Matatagalan pa rin pala. Hindi tuta ang hinahanap natin, Vincent. Tao ang pinapahanap mo, alam mo. Magaling magtago ang tao. Kapag hinahanap, mas lalong gigil na magtago. Relax ka. Lang, ako na ang bahala sa lahat. Alright, ikaw na ang bahala. Nagkwentuhan at nag-inuman pa kaming 3 hanggang inabot kami ng 2:00. Saka pa lang namin naisip na magkanya-kanya nang makita namin ang oras. Sobrang lasing na ako at hindi na ako makapaglakad ng tuwid. Nakaalalay sa likod ang mga bodyguard ko na nakabuntot lang sa akin. Nauna nang umuwi si Nadfahi at Helion. Nagagalit na raw ang kani-kanilang asawa at baka hindi pa isko rin sa kama. Medyo nakadama ako ng inggit dahil may naghihintay sa kanila at magagalit. Sana ganito rin ako. Kaya lang nilayasan nga ako ni Charmel. Nakadama na naman ako. Nang kahungkagan habang pauwi ako. Kailan ko ba siya matatagpuan? Naiinip na akong bumalik siya sa akin. Sana mahanap na siya ang tauhan ni Sabik na akong muli siyang mayakap at mahagkan. Damn! Baka hindi lang 10 rounds ang aabutin ko nito. Baka paabutin ko. Tunang 20 upang hindi na makalakad si Charmel at hindi na niya ako pagtangkaan. Panglayasan muli. Humanda siya. Lulumpuhin ko siya sa kama kapag natagpuan na siya. Nanatili muna ako sa poder ni Mama Camilla habang hindi pa ako nakakapagpasya. Kung babalik ba ako sa poder ni Uncle Vince o hindi na muna. Kinausap ako noong 1 araw ni Mama Camilla kung gusto ko na bang magpahatid pa uwi sa bahay ni Uncle Vince. Pero sinabi ko na huwag muna dahil hindi pa ako handa na makita siya. Hindi. Siya nag-usisa kung bakit ayaw ko pang bumalik sa kanya. Ginalang niya ang desisyon ko at pananahimik. Hanggang ngayon ay hindi ko pa sinabi sa kanya kung anong dahilan kung bakit nilayasan ko si Uncle Vince. I can't tell her, hindi na. Siguro niya dapat pa iyong malaman. Gusto ko naman na talagang bumalik sa kanya. Pero kapag naiisip ko kasi na plinano ni Uncle Vince ang lahat para pahirapan ang mga magulang ko, bumabangon ang galit rito sa puso. Ang sabi niya 30 million ang utang ng mga magulang ko na binayaran niya. Hindi. Pakasama ang interes doon pero bakit sabi ni Ninong Romulo hindi nalugi ang kumpanya ni Daddy. Si Uncle Vince raw ang kumukontrol sa lahat, siya ang nasa likod ng kunwaring pagbagsak ng mga negosyo namin. Kaya pala ang bilis niyang naibalik sa dati ang lahat. Ang mga sasakyan at
Mga gamit na binenta dati ni na Daddy at Mommy para ipambayad sa mga utang ay nasa bahay na matagal na at parang walang nangyari. Ang kumpanya namin at ilang negosyo na hawak niya na ay maayos at maunlad pa rin. Siya pala ang nasa likod ng lahat. Bakit kailangan pa niyang gawin iyon? Dapat hindi na siya nandamay ng ibang tao. Kung mahal niya talaga ako at alam niyang mahalaga para sa akin sina Daddy at Mommy, sana inag-isip siya ng tamang paraan para makuha ako, hindi iyong umabot sa ganoon ang lahat. Alam naman siguro niya na labis akong masasaktan kapag nalaman ko na siya ang nasa likod ng lahat ng iyon. Walang lihim na di nabubunyag. At hayun nga, sumambulat na ang pinakatatago niyang lihim. Hay, hindi ko alam ang gagawin ko. Sa totoo lang, hindi na ako masyadong galit. Kaya lang, hindi pa ako handang makita siya lalo na at alam kong galit din siya sa akin dahil nilayasan ko siya nang hindi naririnig ang kanyang paliwanag. Malamang nahalughog na niya ang buong lugar namin at baka kung sino-sino na ang pinagbuntunan niya ng kanyang galit. Sorry na lang siya dahil hindi niya ako matatagpuan agad ng ganoon. Na lang. Liblib ang kinaroroonan ko at isa pa, hindi niya ako mahahanap kaagad dito. Dahil walang nakakakilala sa amin dito. Minsan lang sa isang taon kung dumalaw si Mama rito sa beach house nila rito sa Corimao, Ilocos Norte. Kaya kampante. Ako na hindi ako mahahanap ni Uncle Vince rito. Tama ako, until now hindi pa rin niya ako nahahanap. Dinama ako ang buhangin sa aking mga paa. Narito na naman ako sa dalampasigan. Habang hinihintay ang paglubog ng sikat ng araw. Ganito na ang routine ko rito. Simula nang magising ako na narito sa kanilang poder. Nang matagpuan ako sa kalsada ni Mama Camila, dito nila ako dinala sa beach house nila rito sa Corimao. Galing silang Amerika at coincidence na nakita nila ako sa kalsada. Kasama namin dito si Uncle Edward na siyang naging asawa niya. Half American ang stepfather ko at nagbabakasyon lang sila rito kapag libre na sa trabaho ang lalaki. Maganda ang view ng dagat dito. White sand ang buhangin at maganda ang view ng kinatatayuan ng beach house nila. Mangilan-ngilan pa lamang kasi ang mga bahay na nakatayo rito at halatang puro mayaman lang ang nakaka-afford na magpatayo ng kanilang bahay bakasyonan. Tumingin ako sa papalubog na sikat ng araw. 5:00 ang nakita kong oras. Sa relo kong pambisig. Maya-maya lang ay tatawagin na ako ni Mama para umuwi na at magpahinga sa aking silid. Hinaplos ko ang tiyan kong 9 na buwan na. Maumbok na ito mababa na. Mabigat na rin siya at alam kong malapit ko na siyang iluwal. Kabuwanan ko na at pwede na akong manganak anumang oras. Oras na lang ang hinihintay ko para iluwal. Ang sanggol na nasa sinapupunan. 4 na buwan na rin kaming hindi nagkikita ni Uncle Vince. 4 na buwan na rin na nangulila ako sa kanya at iniiyakan ang pagkakawalay ko sa kanya. Tiniis ko talaga na hindi siya balikan. Tiniis ko na hindi siya makita. Galit ako sa kanya, ito ang ginawa kong dahilan upang tiisin na makita siya. Pero alam, kung kapag nagkita kami ay mabilis ko na lang siyang mapapatawad. Hindi na ako ganoon kagalit, alam kong kapag nagpaliwanag siya ay sisikapin kong unawain ang lahat. Anong ginagawa mo kaya ngayon? Namimiss mo ba ako? Bulong ko sa hangin. Habang nakatingin sa papalubog na araw. Nanunubig na naman ang mga mata ko at parang gusto kong liparin ang daan. Pauwi sa kanya. Miss na miss ko na siya, pero ayoko namang lunukin ang pride ko. Gusto ko na siya ang gumawa ng paraan para mahanap niya ako. Bakit hindi mo pa? Kasi siya balikan, anak. Kaysa naman ganito na iagi kang palihim na umiiyak. Narinig kong sabi ni Mama. Kaagad kong pinalis ang luha sa aking mga mata at pilit. Nangumiti sa kanya pagharap ko. Hindi ko na naman namalayan ang paglapit niya. Ilang ulit na niya akong nahuli na umiiyak. Hindi naman po siya ang iniisip ko, mahina kong sabi. Ilang beses ko na itong ikinaila sa kanya. Ngunit alam ko naman na hindi siya naniniwala. Hay naku, Charmel. Hindi ka man lumaki sa akin at nagkaisip, alam ko kung
Anong nararamdaman mo? Anak kita, natural alam ko kung anong nararamdaman mo. Nahiya ako sa sinabi niya. Hindi ko nga yatang kayang maglihim sa kanya kung alam naman niyang hindi ako nagsasabi ang totoo. Ano ba talagang nangyari at iniwan mo siya? Buntis ka, alam kong nababaliw. Nasa kakahanap sa iyo ang nobyo mo. Baka nga nabaliw na yon, ito sana ang gusto kong sabihin pero sinarili ko na. 4 na buwan na ang nakakalipas pero hindi pa siya bumubulaga sa aking harapan. Lagi ko pa namang hinahanda ang sarili ko dahil baka bigla na lang siyang magpakita sa harapan ko at gulatin ako. Mahina siya, hindi niya ako nahanap. Sa bagay, may limitasyon naman ang lahat lalo na at ayaw ko na matagpuan niya. Ako. Diyos na ang gumawa ng paraan para hindi kami magkita. Kung ano man ang plano niya sa aming dalawa ni Uncle Vince, alam kong ikabubuti namin itong pareho. Gaya ngayon, na-realize ko na hindi ko pala kayang mawalay sa kanya ng matagal. Sobra akong nalulungkot and at the same time nanghihinayang. Nanghihinayang sa mga araw na lagi sana kaming magkasama. Pero siguro mabuti na rin ang ganito dahil nakapag-isip-isip ako at hindi kami nagkasakitan. Sinulit ko iyong space na gusto kong makamtan pero kapalit naman ito ay pangungulila at sobrang kalungkutan. Masyado pong malaki ang kasalanan niya sa akin, Mama. Kaya po tiniis ko na mawalay sa kanya. Pwede niyo namang pag-usapan iyan, anak. Nadadala ang lahat sa mabuting usapan. Alam ko naman po yon. Pero mabuti na rin po ito dahil hindi kami nagkasakitan. Ano ba kasi iyon? Ano? Nahuli mo bang may ibang babae? Ababhise kung ganyan. Dapat lang naiwan mo siya. Natawa ako sa sinabi ni Mama Camilla. Pero pagkatapos noon ay mariin akong umiling sa sinabi niya dahil hindi ito kailanman mangyayari. Si Vince mambababae. Hindi niya magagawa ito dahil masyado siyang baliw na. Baliw sa akin. Oh anong problema? Bakit hindi mo magawang patawarin? Alam mo, anak, miss na miss ka na rin noon. Baka sobra na siyang nag-aalala at baka hindi pa iyon nakakain at nakakatulog ng maayos. Napatitig ako kay Mama Camilla dahil sa sinabi niya. Parang kinokonsenya yata niya ako. Naisip ko na rin tong mga sinabi niya. Pero siguro malakas ang loob kong tikisin siya dahil inuuna ko ang galit ko sa kanya. Umuwi ka na sa kanya, anak. Ihahatid ka namin ng Papa Edward mo. Malapit ka. Nang mga anak, dapat naroon siya kapag ipinanganak mo ang anak ninyo. Kabuwanan mo na. At baka patuloy pa yung naghahanap at nag-alala sa inyo ng anak mo. Tinataboy na ba niya ako? Pero may point siya, sabi ko pa naman hindi ako makikiuso sa taguan ng anak. Pero ano tong ginagawa ko ngayon? Wala kulang siya sa effort. Kapag nahanap naman niya ako at humingi siya ng kapatawaran sa lahat ng nagawa niya, patatawarin ko naman siya basta may tama siyang paliwanag sa mga nagawa niya. Ma, bigyan niyo pa po ako ng konting panahon. Uwi rin po ako sa kanya pero hindi po muna ngayon. So, hihintayin mo pang mga anak ka bago ka umuwi sa kanya? Hindi mo ba naisip na nalulungkot din siya sa iyo at nangungulila? Parang ikaw, tinitiis mo na. Makita siya, pero halata naman na miss mo na siya. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Sa sarili mo. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo, Charmel, pero ang totoo, gusto mo nang umuwi sa kanya. Hindi ako umimik sa sinabi ni Mama Camilla. Tumayo ako sa pagkakaupo sa buhanginan at pinagpag ang narumihan kong pang. Opo. Ayoko ng mga tuwiran kaya hindi na lang ako nagkomento sa sinabi niya. Tara na Mama. Nagugutom na po ako pag-iiba ko ng usapan. Ayoko ng usapan ang tungkol sa amin ni Uncle Vince. Bumibigat ang pakiramdam ko at baka magbago pa ang isip ko at magpahatid na sa bahay niya. Anong gusto mong kainin, anak? Magpapahanda ako sa katulong. Isang jumbo hotdog po at 2 nilagang itlog. Sige, sasabihin ko mamaya sa katulong. Nakaalalay si Mama Camilla sa akin habang sabay naming binabaybay ang daan.
Pabalik sa beach house nila. Nagtatawanan pa kami habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano habang naglalakad. Nang biglang may mahagip ako sa di kalayuan na pamilyar na bulto ng tao. Kaagad na bumalatay ang pagtataka at takot sa aking mukha nang makilala. Ang taong bigla na lang humakbang at mabilis na lumapit sa amin. "So, you're just here all this time," kaswal niyang sabi habang nakatutok ang mata sa malaki kong tiyan. Uncle Devin, ano pong ginagawa di iyo?" Hindi ko na natuloy ang sinasabi ko dahil biglang sumulpot ang kaibigan nitong si Sir sa kung saan at mabilis na nakalapit sa amin. Si Mama naman ay nag-excuse sa amin para makapag-usap kami ng maayos habang ang Uncle Devin ko naman ay nagtatakang nakatingin sa papalayo sa aking ina. I know what he's thinking. Kamukhang-kamukha talaga ni Mommy si Mama, kaya nagtataka siguro siya kung bakit kamukha niya ito. Pero hindi naman na nag-usisa si Uncle Devin dahil nasa akin na muli ang kanyang atensyon. "Nakita mo na pala siya, Devin," kaswal ang boses na sabi ni Sir Esay habang nakatingin din sa aking tiyan. Conscious na napahawak naman ako sa aking tiyan at napaatras ng 2 beses. Why are they here? Kasama ba nila si Uncle Vince? Kaagad na nagpalingalinga ako sa paligid habang puno ng kaba ang aking dibdib. Anong gagawin ko kapag nakaharap ko na siya? Kakausapin ko ba siya at makikinig sa paliwanag niya? O tatakbo ako sa kanya at iiyak sa dibdib niya habang nakayakap ako ng mahigpit? Ang naman ng huling naisip. Ano siya, sinuswerte? Pero naisip ko, ang sarap lang umiyak sa dibdib niya habang sinasabi ko sa kanya na pinapatawad ko na siya. "You never failed us, Leseray. Ang galing mo talaga," tama ang sinabi ng tauhan. Imo, ani ni Uncle Devin sa kanyang kaibigan habang matiim na nakatitig sa akin. "See, I told you." Sagot naman ni Sir Tsefay habang mariin din ang titig sa akin. Kumunot saglit ang noo ko sa kanilang pag-uusap bago ako muling nagpalinga. Linga sa paligid. Bakit hindi pa siya lumilitaw? Gugulatin ba niya ako? "Sinong hinahanap mo, Charmelaine?" "Si Vincent ba, si ni Uncle Devin nang?" Mapansing palingalinga ako sa paligid. Nakatiim bagang siya at kuyom ng mariin ang kanyang palad. What's his problem? Galit ba siya? 0 tandang bawas 0 po, kasama po ba ninyo siya? Wika ko habang kinakabahan ng matindi. Hindi ko gusto ang nakikita kong reaksyon ng mukha niya. Masyado siyang seryoso at tila galit siya sa akin. "He is not here, Charmelaine." Ako at si Isaysay lang ang narito para siguruhin. "Kung narito ka nga." Nakahinga ako ng maluwag sa aking narinig. Postpone pa pala ang muli naming pagkikita. Nadismaya naman ako pagkatapos dahil akala ko talaga magkikita na kami. "Halika na, iuwi ka na namin sa kanya." "Ayoko Uncle." Humakbang ako paatras nang makita kong mas bumalasi ang tingin niya sa akin. Gusto mong di mo na siya datnan na?" Napasinghap ako sa aking narinig. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Uncle?" Nangangatal ang boses na sabi. "May nangyari ba sa kanyang masama? He met with an accident last month. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagigising dahil comatose siya," seryosong sabi ni Uncle Devin. Si Sir Efifay naman ay nasa gilid niya at nakikinig lang sa aming pag-uusap. Napahawak ako sa aking bibig habang nanlalaki ang aking mga mata sa aking narinig. Kaagad na tumulo ang luha sa aking pisngi sabay hikbi ng mahina. Kasalanan ko ba? Oh my God! Anong ginawa ko? Matindi ba ang naging impact sa kanya ng pagkawala ko? Naaksidente siya dahil sa sobrang kalasingan. Simula kasi nang umalis ka at layasan mo siya, wala na siyang ginawa kundi ang maglasing gabi-gabi at palagi kang hinanap kung saan-saan. Napamaang ako sa aking narinig. Galit siya habang nagsasalita at mukhang sa akin pa nga siya galit. "He felt miserable when you left him, Charmelaine. Masyado niyang dinibdib ang pagkawala mo. Lagi siyang lasing, umiiyak at Dev, tama na.
Baka mapaanak si Charmel kapag hindi ka pa tumigil sa mga sinasabi mo. Buntis siya, wag mo sanang kalimutan ito, Ditz. She needs to know it, S.A. Pero, ako na ang bahala. Hay naku. Bahala ka na nga. Napahagulgol na ako ng iyak. Hindi ko naman alam na ganito na ang nangyayari sa kanya. Gusto ko lang naman. Lumayo muna saglit para makapag-isip at para hindi kami magkainitan. Magsumbatan at magkasakitan. Pero dahil sa ginawa kong pag-iwan sa kanya, naging miserable ang buhay niya. Akala ko pa naman malakas siya. Akala ko pa naman kaya niyang lampasan ang lahat. Akala ko kaya niyang gawin ang imposible. Bakit ngayon mahina siya at walang magawa? Nasaan po siya, Uncle? Gusto ko po siyang makita. Are you sure? Opo, walang alinlangan na sagot ko. Bakit tinatanong pa niya ako ng ganito? Dapat umalis na kami dahil sayang ang oras. Halika na kung ganoon. Masasayang ang oras natin kapag hindi ka pa sumama sa amin. Opo, pero saglit lang Uncle Devin. Magpapaalam lang po ako kina mama at papa. Hindi ako pwedeng basta na lang. Lumisan na hindi nagpapaalam. Mama mo yon, Charmelaine? Opo, Uncle Devin. Kakambal po ng mommy. Paanong? Mahaba pong kwento kung ikukwento ko pa. Po sa inyo. Sige magpapaalam lang po ako sa kanila. Tumalikod na ako at humakbang na palapit sa beach house nila mama. Sasama na kami sa iyo. Dalhin na rin natin mga gamit mo. Kayo po ang bahala. Sumunod nga si Uncle Devin at Sir Elhay sa akin. Nag-uusap sila sa likuran ko. Habang tahimik pa rin akong umiiyak habang papunta sa bahay ni na Mama Camilla. Kaagad akong sinalubong ni Mama Camilla ng yakap nang makita niya akong sumungaw sa pintuan na umiiyak. What happened, anak? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Kaagad niya akong niyakap habang nakatingin sa dalawang kasama ko na nanlalaki naman ang mga mata. Ayaw pa kasi nilang maniwala sa sinabi ko. Halata naman sa mukha ng mama ko. Nakamukha niya ang mommy ko. They didn't ask anything. Sapat na ang sinabi ko kanina sa kanila na kanina. Para maniwala sila nakakambal nga ng mommy ko ang babaeng kanilang kaharap. Naaksidente po si Vince, mama, naiiyak na naman na sabi ko. Napasigok ako. Habang namamalisbis ang luha sa aking pisngi. Oh Henry, sad sorry to know that, anak, Ma, sasama na po ako sa kanila. Gusto ko pong makita si Vince. Kailangan po. Niya ako ngayon, ani ko nang kumalas ako sa yakapan namin. Sige, anak. Mag-iingat kayo. Susunod kami ng Papa Edward mo kapag nagising. Na siya mamaya. Kaagad kinuha ni na Uncle Devin at Sir Fifi ang mga gamit ko sa kwarto ko. Tumigil na ako sa pag-iyak pero sobra akong nanginginig dahil sa pag-aalala. Nagpaalam na kami kay mama nang makuha nila ang gamit ko sa kwarto ko. Kaagad naming tinahak ang daan papunta sa sasakyan nila. Pinagbuksan ako ni Uncle Devin ang pintuan sa mailikuran habang si Sir Tiff naman ay sumakay na sa harapan sa tabi ng driver. Dahil madilim sa loob ng sasakyan, hindi ko masyadong maaninaw ang nasa loob. Hindi man lang talaga in-switch ang ilaw para makita ko ang nasa loob. Pakapa akong pumasok sa loob habang pilit inaaninaw ang loob nito. Nang sa wakas ay makapako ang upuan. Kaagad akong umupo rito. Scam. At kinapa pa ang banda roon upang masiguro na nakaupo nga ako ng maayos. Pero nagulat ako nang may makapa akong hita. Hita ng isang lalaki ito dahil Mama Sel. Dahil hindi ako sigurado sa nakapa, kinapa ko mul ito. Pero sana pala hindi ko na tinuloy ang pagkapa dahil mukhang buhay na anaconda ang sumunod na. Nakapa ko. Akit, Charmel. Ito pa talaga ang ibubungad mo sa akin. Masyado mo bang na-miss ang alaga? Anong? Kasabay ng pagliwanag sa loob ng sasakyan ay ang malakas na tawa ni Uncle Devin at Sir Elhay. Kaagad na nagsalubong ang paningin namin ni Uncle Vince. Siya na matiim.
Ang tingin sa akin habang ako naman ay awang ang aking mga labi habang nagtataka. Ano bang nangyayari? Bakit narito si Uncle Vince? Akala ko ba? Na-aksidente siya at kumatos. Na-scam ba ako? Isang malutong na sampal ang pinatikim sa akin ni Charmel sa aking kanang pisngi at saka ako 2 beses na sinapak sa aking dibdib pagkatapos. I hate you. Plinano mo ba to para umuwi na ako sa iyo? Galit niyang sumbat saka ako muling sinapak. Ang galak na nadama ko dahil akala ko hindi na siya galit sa akin ay biglang naglaho. Na-excite pa naman ako dahil akala ko okay na kami. Dinakma pa naman niya ako sa aking kargada dahil akala ko na-miss niya ito. Mali pala ako ng akala dahil galit pa rin siya. Hindi lang galit, galit na. Galit. Awang ang labing napatingin ako kina Sehi at Divin na malakas na napasingha. Dahil sinampal na naman ako ni Charmel. Ang sakit lang talaga na masampal niya. Ang liit ng palad niya pero grabe sa bigat kong makasampal. Patay, ani Divin. Lagot, ani naman ni Sehi. May ginawa ang 2 ugok na to kung bakit na naman ako nakatikim ng sampal at sapak kay Charmel. Mukhang si Divin ang may pakana dahil alam ko naman na hindi maloko si Sehe. Ano bang sinabi niyo sa kanya? Naiirita na sabi ko habang pilit kong kinakalma ang sarili kong huwag magalit. Haplos ang mukhang sinampal ni Charmel ay bumaling ako sa kanila. Ang sama ang tingin kasi ni Charmel sa akin. Mukhang gusto pa niya akong saktan. Dahil galit na galit siya. Hawak ang pisnging sinampal ni Charmel ay kaagad na bumalik ang tingin ko sa kanya nang marinig ko siyang humikbi. Pero isang malakas na naman na sampal pa ang pinatikim niya sa akin bago siya umatungal ng malakas na iyak. I hate you. Nakakainis ka. Elte. Anak ng tipaklong, hindi ko napigilang magmura dahil nalasahan ko ang dugo sa aking labi. Tangina. Nasapol niya ako. Napadugo niya ang labi ko. Humanda sa akin ang 2 to. Kaya siguro ang lakas ng tawa nila kanina. Dahil may ginawa talaga silang katarantaduhan. Sinamaan ko ng tingin si Nadsai at Divin habang nagmumura ako ng paulit-ulit. Mga putangin na lang nila dahil kaagad na nag-iwas silang tingin. May ginawa sila. Alam ko. Ano ba ang sinabi nila kay Charmel para masampal ako ng ganito? Anong kasalanan ko? Bakit mo ko sinampal? Nagtataka na tanong ko kay Charmel. Kayong 2, baling ko kay Isef at Divin. Anong kalokohan na naman ang ginawa niyo at ako ang sumalo nito? Hindi na nga ako nagpakita sa kanya para mapilit siya ni Nadsei at Divin na umuwi dahil naisip ko na kapag ako ang sumundo sa kanya ay baka hindi siya sumama. Baka awayin niya lang ako dahil baka hindi pa siya nakaka-move on sa mga nalaman niya kay Romulo. And speaking of that, a gold man, lumipad na pala siya. Amerika kaya hindi na mahanap ang hinayupak. Good for him, hindi siya mababalatan ng buhay. Sorry Vincent, sinabi naming na aksidente ka at komatos kaya sumama sa amin. Si Charmel. Kung hindi namin to sinabi, alam naman namin na hindi siya sasama, did. Si Divin ang sumagot na halatang natatawa pa ang gago. Pasalamat siya kaharap namin. Si Esese, kung hindi kanina ko pa siya inumbag dahil sa kalokohan niya. Ako na aksidente at komatos. So ibig sabihin kapag nalaman ni Charnel na may nangyaring masama sa akin ay kaagad siyang uwi sa akin. Ang galing naman. Mag-isip ni Divin, natutuwa ako pero hindi ako natutuwa sa mga mag-asawang sampal ni Charmel. Iwan niyo muna kami, we need to talk. Tiimbagang nasabi ko. Nakakuyom ng mahigpit ang palad ko at nangangati akong suntukin si Divin. Dapat inabisuhan nila. Ako para naman alam ko ang aking gagawin. Hindi itong ako lahat ang sumalo sa galit ni Charmel. Hindi naman ako ang nang good time sa kanya. Si Divin ito at kaya dapat. Hindi ako nasampal ng ganito. But at least umamin si Divin, malilesen naman siguro ang galit niya sa akin kahit papaano. Sige Vincent, lipat na kami ng sasakyan. Pasensya na kung iyan ang naisip
Naming paraan para sumama si Charmelin sa amin, si Isaysay na humihingi ng pasensya. Ayos lang, salamat sa tulong mo, Degesay. Maaasahan talaga kita kahit kailan. No worries, sana magkaayos na kayo. Kaagad na lumabas ng sasakyan ang dalawa. Maging ang dalawa kong bodyguard na. Nakaupo sa front seat ay umalis din at iniwan kaming dalawa ni Charmel. Walang imik si Charmel habang umiiyak. Sorry na, baby girl. Narinig mo naman siguro na wala akong kinalaman sa pang-scam sa iyo ng dalawang iyon, sabi sa kanya habang sapu pa rin ang aking pisngi. Salamat talaga sa dalawang iyon at nagkaharap na kami ni Charmel. Dapat noong nakaraang buwan pa siya balak sunduin. Ngunit nakiusap ang mama niya na huwag na. Muna dahil gusto pa nila itong makasama ng matagal. Babalik na kasi sila sa Amerika. At baka isang taon na naman ang lilipas bago sila bumalik ng Pilipinas. Yes, matagal ko nang alam kung nasaan siya. Inabot man ng 3 buwan ang paghahanap sa kanya, ayos lang dahil nasa mabuti siyang kalagayan. Ang tauhan ni Esrifi ang nakahanap sa kanya. Nang sabihin sa akin ni Esrisay na nasa Corimao, Ilocos Norte siya, kaagad na akong nagbiyahe at inalam kung totoo nga inireport sa kanya ng kanyang tauhan. At nang mapatunayan ko nga na tama ang location na kinaroroonan niya, kaagad ko itong pinuntahan at swerte na ang mama niya ang nakausap. Mangha pa akong nakatingin sa mama niya noong una ko siyang nakita dahil akala ko nabuhay si Carmela. Saka ko lang nalaman na kakambal niya ito at ito ang tunay na ina ni Charmel. Pahapyaw niyang nasabi sa akin ang lahat at naiinis ako kina Gabriel at Carmela dahil pwede naman pala kami ni Charmel kung bakit hindi nila ito sinabi sa akin. Saka na lang luminaw sa akin ang lahat dahil ayon kay Camilla, mahal na mahal ng mga ito si Charmel kaya mahirap para sa kanila na bitiwan siya. Nagawa nga raw siyang tikisin at kalimutan ng kapatid dahil sa sobrang pagmamahal nito kay Charmel. Inamin ko rin ang lahat sa mama ni Charmel kung bakit ako nilayasan ni Charmel. Nakinig lang siya sa akin at inunawa ang lahat ng aking sinabi. May kasalanan ka rin sa nangyari sa kanila, Vince. Pero kung tumupad sila sa usapan at hindi sila naging makasarili, maayos sana kayong namumuhay lahat ngayon. Dahil pwede naman kayong magmahalan ni Charmel. Pero malaki pa rin ang kasalanan ko sa nangyari sa kanila because of me. Selfishness and love for Charmel, na wala ang importanteng tao sa kanya. Waroon na tayo, Vince. Pero gaya ng sabi ko, hindi natin hawak ang isip at desisyon ni na Gabriel at Carmela. Pare-pareho kayong may kasalanan dito at huwag mo lang basta sisihin ang sarili mo. Sa tingin mo mapapatawad ako ng anak. Napatawad ka na niya. Hindi ba to ang puso ni Charmel? Alam kong napatawad ka na niya matagal na. Pero hindi pa siya handang makita ka sa ngayon. Ilang beses ko siyang sinabihan na umuwi na siya at ihahatid namin siya sa iyo pero ayaw niya. Marahil hinahanda pa niya ang kanyang sarili kapag nagkaharap kayo. Nalungkot ako sa aking narinig. Natiis talaga ni Charmel na hindi ako makita ng ilang buwan. Masyado nga yata siyang galit sa akin kaya hindi siya bumalik sa akin. Pero panghahawakan ko ang sinabi ni Camilla. Gusto ko na siyang makita at makausap. Pwede na ba? Kahit ayaw pa rin niya ako makita, gusto kong malaman niya na nag-effort ako na mahanap siya. Natagalan lang dahil magaling siyang magtago. Yan sana ang ipapakiusap ko sana sa iyo, Vincent. Pwedeng tiisin mo muna ang 1 buwan? Gusto ko pa munang makasama ang anak. Sa iyo na. Siya kapag nakaalis na kami ni Edward. Pero gusto ko naman alagaan sila ng anak. Alam ko naman iyon. Pero ayaw mo ba na tuluyan na siyang makalimot sa kasalanan mo sa kanila? I'm sure naghilom na ang sugat sa puso niya kapag pinalipas mo pa ang 1 buwan. Tinanong ko siya noong isang araw kung gusto na niyang magpahatid pa uwi sa iyo, ang sagot niya, hindi pa siya handa. Nasaktan at nalungkot ako sa aking narinig. Pero siguro tama si Camilla. Palipasin ko muna ang 1 buwan para naman makasama pa nila si Charmel. Masakit.
man ito sa akin, titiisin ko upang makapag-isip muna siyang maigi at maghilom. Sugat na nagawa ko sa puso niya. Pumapayag na mananatili muna siya sa poder mo, saka ko na lang siya kukunin kapag handa na siyang patawarin ako. Gusto mo ba siyang makita? Natutulog na siya ngayon at pwede kang manatili rito hanggang bukas kung gusto mo. Sige, sobra ko na rin siyang nami-miss. Sinamahan ako ni Camilla na puntahan si Charmel sa kwarto nito. Iniwan niya ako pagkatapos naming tumapat sa pintuan ng kwarto niya at makita ko siya sa loob na mahimbing nang natutulog. Marahan akong lumapit sa kinaroroonan niya. Kaagad na bumaha ang maraming emosyon sa mukha ko nang makita kong malaki na ang kanyang tiyan. 8 months na ang anak namin sa kanyang sinapupunan. Malapit na niya itong iluwal at nanghihinayang ako sa ilang buwan na nawalay siya sa akin. Tumaba siya ng konti, pansin ko. Mas lalo siya pumuti at naging blooming. Alagang-alaga siguro siya ng mama niya dahil hindi siya pumayat. Nanibugho ako ng bahagya sa naisip ko. Parang gusto ko na siyang ayain pa uwi para ako naman ang mag-alaga sa kanya. Pero naisip ko, sumang-ayon pala ako sa sinabi ni Camilla. Saka pinayuhan ako ni SA na huwag kong pairalin ang pagiging possessive ko. Sa kanya ngayong nakita na namin siya. Tiyusay ko raw unawain siya at huwag daanin sa dahas ang lahat. Saka na raw ako bumawi kapag nakapanganak na siya. Pivide ko. Gawin ang lahat ng gusto kong gawin sa kanya kapag nakapanganak na siya. Aba, hindi ko pa nakakalimutan ang 20 rounds na dapat ay parusa ko sa kanya. Tumabi ako sa kanya sa paghiga, naiiyak na hinaplos ko ang tiyan niya habang ibinaon ko naman ang mukha ko sa kanyang balikat. I really miss you, baby girl. Please, patawarin mo na hindi na ako makapaghintay na makasama kang muli. Wanna marry you soon, baby. I love you so much. Hinalikan ko siya sa kanyang labi at nanatili pa ng ilang oras sa ganoong posisyon. Halos mapahagulgol pa ako nang maramdaman ko ang paggalaw ng baby namin sa kanyang tiyan. Looks like you miss me too, baby boy. Kausap ko sa batang nasa sinapupunan niya nang idikit ko ang mukha ko sa kanyang malaking tiyan. Lang beses pa itong gumalagi habang ako naman ay umiiyak na kausap ang baby. Lang minuto rin ako sa ganoong sitwasyon bago ako nagpa siyang umalis na bago. Pamagbago ang isip ko. Baka iuwi ko siya nang wala sa oras kapag hindi ako kahit mag-away pa kaming dalawa kapag nagkataon. Nang dumating na ang araw na aking pinakahihintay, kinausap ko sina Devin at Levisay na samahan ako para sunduin si Charmel. Sila ang sinabihan ko na makiusap kay Charmel na umuwi na siya sa akin. Ayoko pa munang magpakita dahil tinawagan ako ni Carmela na parang hindi pa raw handa si Charmel na makita ako. Kinausap daw niya ito noong isang araw at nasabi nito na ayaw pa nitong umuwi sa akin. Kaya naman sinabi ko na ang pinsan kong si Devin at kaibigan kong si Efe ang susundo sa kanya. Pumayag naman ang babae at sinabi nitong kakausapin muna siya ng dalawa bago nilalapitan si Charmel. Bumilib ako sa dalawa nang makita ko silang pabalik kasama si Charmel. Mabilis ko pa namang hinanda ang sarili ko at inutusan ang driver na patayin ang ilaw para sorpresahin siya. Pero mukhang ako ang nasurpresa dahil bigla niyang kinapa ang aking anaconda. Sa sobrang tuwa ko ay napamura pa ako. Pero hindi ko naman alam na isang malakas pala na sampal ang isasalubong niya sa akin pagkatapos. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ang daya-daya mo. Akala ko ba mahal mo ako? Bakit hindi mo agad ako hinanap? Miss na kita, alam mo ba? Umiiyak na. Sabi niya. Maang naman na napanganga ako sa sinebil niya. Akala ko ba ayaw niya akong makita? Ito ang sabi niya sa mama niya na sinabi naman sa akin ni Camilla. Naisip ko, baka hinihintay lang talaga niya ang pagdating. Sinabi niya lang siguro iyon sa mama niya dahil baka hinihintay niya talagang sunduin ko siya. Kung alam ko lang na ganito ang nararamdaman niya para sa akin, di sana inoon ko pa siya sinundo at inuwi sa bahay ko. Ibig bang sabihin niyan pinapatawad mo na ako? Masayang tanong ko. Huminto siya sa pag-iyak at tiningnan ako.
Wala kang kasalanan sa akin, kay daddy at mommy ka humingi ng tawad. Kung ako ang tatanungin mo, matagal na kitang pinatawad sa nagawa mo sa pamilya ko. Naunawaan kita, Vince. Nagawa mo lang naman iyon dahil sa sobrang pagmamahal sa akin. Pero tingin ko may kasalanan din sina daddy at mommy. Kalimutan na natin. Iyon. Magsimula na tayo ng bagong buhay kasama ang baby natin. Didn't know what to say. Kaagad ko siyang sinugod ng yakap at hinalikan sa kanyang labi dahil sa sobrang saya na umaalpas sa puso ko. Akala ko mahihirapan ako na makuha ang kapatawaran niya. Tama siya, hindi lang naman ako ang may kasalanan. Dito. Pare-pareho kaming dapat sisihin dito ni na Gabriel at Carmela. Halika na, uwi na tayo, baby girl. Habang nasa daan kami pa uwi ay kinuwento ko kay Charmel na matagal ko nang alam kung nasaan siya. Halos hindi siya makapaniwala na matagal ko nang alam na nasa poder siya ng kanyang ina. Tutu. Matagal mo nang alam na naroon ako sa poder ni Mama Camilla, hindi pa rin kumbinsido na tanong niya. Hawak niya ang kanyang tiyan at mariin na nakatitig sa akin. Yeh, baby girl. I nodded. Malamlam ang matang tinitigan ko ang malaki niyang tiyan at parang natutukso ako na haplusin ito at pakiramdaman ang paggalaw ng anak namin. Bakit hindi ka man lang nagpakita kahit isang beses? Then nakalabi niyang saad. At saka inismiran ako. Sana man lang naglakas loob ka na makita ako kahit galit. Ako. Gustong-gusto kong magpakita sa iyo kung alam mo lang. Hinaplos ko ang mukha niya at gigil na pinindot ang ilong niya. Gustong-gusto na rin kitang iuwi na, hindi naman ako makahindi sa mama mo. Nang sabihin niyang pabayaan muna kita sa kanya. She misses you so much, baby girl. Hindi ko siya natanggihan kahit alam kong sinasakripisyo ko ang sarili ko. Kaligayahan. I saw her smile at me. Ako naman ay tumingin sa labas at saka ipinagpatuloy ang aking sinasabi. One more thing, you're still healing your heart. Gusto ko rin namang bigyan ka ng space para makapag-isip at maghilom ang sugat na nagawa ko sa puso mo. Gusto ko pagbalik ko, hindi ka nagalit, hindi ka na nasusuklam sa akin. Gusto ko pagbalik ko ay ikaw pa rin iyong Charmel na mahal ako. Binalik ko ang tingin sa kanya. I saw her looking at me. Namamalisbis na naman ang luha sa kanyang pisngi. Naghilom na ang sugat sa puso ko, Vince. Hindi naman ako galit ng husto sa iyo. Siguro hindi ko magawang magalit ng sobra dahil naiintindihan kita. Naiintindihan ko rin sina daddy at mommy kaya tinimbang ko ang lahat habang malayo sa iyo. Masakit na nawala sila sa tabi ko, pero mas masakit pala kapag ikaw ang nawala sa akin. Mahal na mahal kita, Vince, at kaya kong kalimutan ang lahat. Halos paanas na itong lumabas sa kanyang bibig. Umawang ang labi ko sa aking narinig. In my heart beats so fast with what she just said. Ang puso ko, tumitibok na naman ng ganito kalakas kapag ganito ang naririnig ko kay Charmel. Pati ang anaconda ko ay pumipintig-pintig. Anak ng tipaklong. Kaya mas lalo akong nai-in-love sa kanya dahil effortless siya magpakilig. Lalaki ako pero hindi ko mapigilang kiligin sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Charmel. Akala ko hindi mo na ako mapapatawad sa nagawa sa pamilya mo. Sorry, baby. Girl. I just love you that much, that else if I did that, I said with so much sincerity in tone. At sobrang obsessed at possessive ka mo kaya kahit may sagasaan kang tao, sige. Basta makuha mo lang ako, di. I chuckled. Yeh, you do right. Kasalanan mo to dahil masyado mo akong binaliw sa pagmamahal sa iyo, bintang ko. Ano? Wala akong ginagawa para mabaliw ka sa akin, divi inirapan niya ako sabay. Layo ng bahagya sa akin. Akala mo lang wala pero meron. Hindi mo napapansin pero may ginagawa ka na. Lalong nagpapasidhi ng damdamin ko para sa iyo. Hindi umimik si Charmel sa sinabi ko. Mukhang nahulog siya sa malalim na
Iisip dahil nakatitig lang siya sa akin. Mahal na kita noon pa man. Mas lalo kitang minahal ngayon dahil buo. Na tayo. Please, sa susunod, magpaalam ka naman na lalayasan mo ako. Nakakabaliw. Ang maghanap sa iyo, baby girl. 3 buwan bago pa namin siya nahanap ni Eth. Nagkusa na rin ako na. Kumilos dahil hindi rin ako mapakali sa bahay na wala akong ginagawa para mahanap siya. Kung saan-saan ako naghahanap. Araw-gabi ito ang aking ginagawa kasama ang mga bodyguard ko. Pero swerte dahil hindi namin siya nahanap. Hanggang isang araw, ay tumawag sa akin si Eth at iyon nga magandang balita ang kanyang sinabi. Tinaasan niya ako ng kilay sa aking sineb. Natawa naman ako dahil alam ko na. Ang iniisip niya. May naglalayas ba na nagpapaalam? Wala pero kunwari di ko alam. Umikot lang ang mga mata niya sa sinabi ko. Ako naman ay natawa lang habang pinagmamasdan ang kanyang pagsusungit. Kinatok kami ni Nadseh at Devin sa may bintana ng van ng mainip na siguro. Sila sa paghihintay. Binuksan ko naman agad to at kaagad akong inulan ng kantyaw. Nila. Nakailan kayo? Tanong ni Devin habang malisyosong nakatingin sa ibabaw. Parte ng katawan ko. Tila ba may hinahanap siyang palatandaan kung may nangyari? Bang kababalaghan rito sa loob ng van? Lang oras na ba kaming nag-uusap at pinag-isipan na nila kami ng masama? Ulol! Anong tingin mo sa akin, Chip? Inismiran ko siya at saka sinulyapan si Charmel na nagyuko ng ulo. Kies! Parang hindi naman kita kilala, Vincent. Sobra mong na-miss si Charmel. And if I know baka nakascore ka na ng isang beses rito. Nasamid si Charmel sa sinabi ni Devin samantalang si Ehay ay natatawa lang sa gilid habang nakasulyap din sa aming dalawa ni Charmel. They think I could do that. Ang laki kaya ng tiyan ni Charmel at hindi komportable rito sa loob ng van umiscore. Ayaw ko rin naman na mahirapan siya lalo na at malapit na siyang manganak. Tigilan mo na nga iyang sinasabi mo, Devin. I am not like you. Kahit gaano pa. Ako kasabik at sobra kong nami si Charmelin, ayoko namang mapaanak siya ng wala. Sa oras dahil sa kalibugan. Makakapaghintay naman ako ng ilang buwan. Nakaya ko nga ang 3 buwan, what more kung maghintay pa ako ng another month. Matitiis ko pa naman tutal nasa tabi ko lang naman si Mary Palm at handang. Paligayahin ako kahit bitin palagi. Kiekhe. Baka nakakalimutan mo na pwede pa. Pwede pa siya basta mag-ingat ka. Lang. Hindi ba nasabi ng Seroginyo iyon sa inyo? Napahalakhak si Esaife sa tabi ni Devin habang nakatingin sa akin. Si Charmel naman na nasa tabi ko ay hiyang-hiya at nagkulay kamatis ang kanyang buong mukha. Kung bakit naman kasi nakalimutan nila nakaharap siya habang kinakantiyawan. Ako. Watch your mouth, Devin. Kaharap natin si Charmel at nakakahiya na pag. Usapan natin yan sa harapan natin. Oh, sorry, Charmelaine. Pero ayaw mo bang marinig niya at least kapag naisip? Mong umiskor mamaya ay pwede kanyang pagbigyan. Pwede ba tigilan mo na nga? Ako, Devin. I want to do that. Nagkatinginan sina Devin at Ehehe sa sinabi ko sabay bunghalit sila ng tawa na. Kitang-kita na hindi sila naniniwala sa sinabi ko. I don't believe you, Vincent. Ikaw din mahirap din matigang ng ilang buwan. You. Nang matapos akong kantiyawan ng luko-luko kong pinsan ay saka pa lang sila. Sumakay sa likod at ganoon din ang ginawa ng 2 kong driver at bodyguard. Tahimik ako buong biyahe habang nakatingin sa labas ng kalsada ang aking tingin. Nakatulog na sa balikat ko si Charmel at mahinang naghihilik. Nakaakbay ako sa kanya at hawak ko naman sa kabilang kamay ang palad niya. Si Nadsaihi at Devin naman ay nakatulog na sa likod at mukhang parehong pagod sa biyahe. Ang layo naman kasi ng La Union sa Ilocos Norte. Matagal na biyahe rin ito. At abot ng 6 o 8 oras kung hindi naabutan ng traffic. Hinatid muna namin si Nadseh at Devin sa kani-kanilang bahay bago kami dumiretso ng mansion. Kinantiyawan pa ako ng 2 loko bago sila umibis ng
sasakyan at kinawayan ako. Hindi mapuknat ang ngiti sa labi ko habang nakatingin ako sa mahimbing pa rin. Na natutulog na si Charmel. She sleeps like a baby. Nakasiksik siya sa katawan ko habang nakayakap sa baywang ko. Sa wakas tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat ng problema namin. Ang panganganak na lang niya at ang pagpaplano sa kasal ang aatupagin namin kapag naipanganak na niya ang baby. Mamaya pagkarating namin ng mansyon ay ibabalita ko kay mommy ang pagbabalik. At pag-aayos namin ni Charmel. Alam kong siya ang una na matutuwa sa aking ibabalita. Namiss ko ang mga luto mo, Yaya, ani Charmel habang nasa harap kami ng hapagkainan. Kaharap namin si Yaya Celia na inaya ko para kasama naming kumain. At syempre, nagkaiyakan sila kanina nang makita niya si Charmel na bumalik na ng mansion. Tuwang-tuwa pa ang matanda na makitang malaki na ang tiyan ni Charmel. At malusog ang kanyang pangangatawan. Namiss ko rin ang gana mo sa pagkain, Hija. Mukhang araw-araw na naman akong magluluto. Vita. Ng mga paborito mo. Ito kasing nobyo mo, bihira kumain dito simula nang umalis. Lagi pa yang umuuwi ng lasing at umiiyak na tinatawag ang pangalan mo. Napakamot ako sa batok sa pagiging madaldal ni Yaya Celia. Pero napangiti ako. Nang malambing na hawakan ni Charmel ang aking kamay sabay pisil dito. Ganyan din po ang ginagawa ko araw-araw simula nang mawalay ako sa kanya. Yaya. Gustong-gusto kong bumalik sa kanya pero pinipigilan ko ang aking sarili. Dahil puno ng galit ang puso ko para sa kanya. Hindi ko po kasi matanggap na nagawa ni Vince sa pamilya ko iyon. Pero naisip ko lahat ay may rason kung bakit tayo sinusubok ng tadhana. Naiintindihan ko po na nagawa niya iyon dahil sa sobrang pagmamahal sa akin. Ang mali lang po ni Vince ay gumamit siya ng dahas. Lumamlam ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Hinigit ko siya sa kanyang baywang at walang pangingimi na hinalikan siya sa kanyang labi. Sorry for that, baby girl. Labis kong pinagsisihan iyon at araw-araw akong humihingi ng kapatawaran kina Gabriel at Carmela. Sana, kung saan man sila naroroon, sana masaya sila para sa ating dalawa. Hinaplos lang ni Charmel ang mukha ko at magiliw na tumitig sa akin. Naman, Hijo, singit naman ni Yaya Celia. Nakikita nilang masaya na kayo ni Charmel lalo na at magkakaroon na kayo ng anak. Huwag niyo nang isipin ang nakaraan. Part talaga ito ng buhay ng tao. Dito tayo nahubog at natuto upang lumaban sa buhay. Nagustuhan ko ang sinabi ni Yaya Celia. Medyo napanatag ang aking kalooban at hindi na masyadong nakakadama ng konsensya. Pangako ko kina Gabriel at Carmela, aalagaan ko ng mabuti ang mag-ina ko at bubusugin sila ng pag-aalaga at pagmamahal. Pagkatapos kumain ay dumiretso na kami ni Charmel sa kwarto namin. Sinabi ko sa kanya na mauna na siyang maglinis ng katawan at susunod na ako. Pero hindi siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan na labis kong pinagtataka. What's wrong, baby girl? Bakit hindi ka pa naliligo? Lumapit ako sa kanya. At tiningnan kung ano ang kanyang problema. Pwede mo ba akong samahan, Vince? Hindi ko kasi masabunan ang likod ko at binti dahil malaki na si baby, wika niya habang nahihiyang nakatingin sa akin. Lihim naman akong napamura dahil iba na naman ang umaandar sa aking isipan. Paulit-ulit na nag-ietso sa aking pandinig ang pang-aasar sa akin ni Devin. Parang gusto kong subukan tutal na tatandaan ko naman na pwede pa siyang makipag-lovemaking kahit kabuwanan na niya. Mainam ito ayon sa doktor para maagang bumukas ang kanyang cervix at hindi mahirapan manganak si Charmel. Isa pa, 3 buwan na hindi ko nadiligan ang aking anak. Maybe, papapayag naman siguro siya lalo na at miss na namin ang isa. Alright, baby girl. Come on, ako na ang magpapaligo sa iyo. Nauna na akong pumasok ng banyo at binuksan ang tubig sa shower. Pero nagtataka ako nang makita ko na hindi siya nakasunod sa akin. Anong problema, tanong ko. Nagbago na ba ang isip mo na samahan kita maligo?
Umiling siya ngunit hindi pa rin siya nakatingin sa direksyon ko. Vince. Oh, what's her problem? Ano bang gusto niyang sabihin sa akin? Gusto mo ba? Ha? Ang alin, nagtatakang tanong ko. She is acting weird. Ang mag-love-making tayo. Napanganga ako sa sinabi niya. Sino ba naman ang hindi? Ito nga ang balak ko. Kung papayag siya. Naman, baby girl. Gusto mo ba? Sino naman ang hindi? Sagot naman niya. Really? Ayos lang ba talaga sa iyo? Nai-excite na tanong ko. Yes. Finally, hindi na ako puro imagine lang. Hindi na ako magmamariyang. Palad. Vince. Namiss kita. Halika na umpisahan na natin.